Breaking news, hindi lang Jordan ang tumulong na i-intercept ang missile at drone attack ng Iran sa Israel, kundi meron pang dalawang Arab countries ang tumulong sa USA, sa France, sa UK at sa Israel na i-intercept ang drone attack at missile attack ng Iran sa Israel. Nitong nagdaang Sabado, nagpaulan ang Iran ng mga 350 missiles and drones papunta sa Israel. Kasama na rin dito ang combined 60 tons of explosive. Ang Iran at Israel ay dating magkaibigang bansa, ngunit sa pagtakbo ng maraming panahon, nagkalamat ang magandang relasyon ng mga bansang ito hanggang sa ang bansang Iran ay nagsusuport ng mga proxies nito gaya ng Hamas, Hezbollah at ng Houthis, at ang mga layunin ng mga militanteng grupong ito ay upang i-wipe out ang mga Hudyo sa buong mundo at paalisin sila sa kanilang teritoryo. Hanggang sa nitong Sabado, direktang umatake ang Iran sa Israel. Ang pag-atake ng Iran sa Israel ay nag-ugat sa di umano'y airstrike na isinagawa ng Israel sa Syria, na kung saan ang tinamaan nito ay ang embahada ng Iran. Lampas 10 tao ang nakitil sa pamamagitan ng airstrike na ito at may mga matataas na military forces ng Iran ang namatay. At sa naturang airstrike, pinagbintangan ng Iran ang Israel. Galit na galit ang gobyerno ng Iran at nangako na magbabayad kung sino man ang may gawa nito. Ang tinutukoy ng Iran ay walang iba kundi ang Israel. Bagay na hindi inamin ng Israel. Determinado ang Iran na salakayin ang Israel. Nagbigay pa ito ng 48 hours na babala sa Israel. Ayon mismo sa kampo ng Iran, nagpaalam sila sa mga bansang alyado ng Israel bago pa man gumawa ng pag-atake gaya ng United States of America. Subalit ang resulta ng pag-atake ng Iran sa Israel ay ikinagulat mismo ng gobyerno ng Iran. Bakit? Sapagkat paano natunugan ng Jordan, ng Saudi Arabia at UAE, France, UK ang kanilang balak na pag-atake sa Israel. Nang umatake kasi ang Iran sa Israel, inamin mismo ng gobyerno ng Jordan na marami nga silang na-intercept na mga bomba ng Iran papuntang Israel. At nang tanungin naman ang Jordan kung bakit nila ito ginawa, simple lang ang sagot ng Jordan. Ito ay upang protektahan ang kanilang lupa at ang sibilyan. Dagdag pa ng Jordan, malaki ang pagkakamali ng Iran sapagkat ang mga missiles at drone ng Iran ay dumaan sa airspace ng Jordan. Ito ang nag-udyok sa gobyerno ng Jordan na i-intercept ang mga missiles ng Iran. Inamin na ng United States of America, ng France at UK. Nakatulong nga nila ang Israel na i-intercept ang mga missiles ng Iran. Subalit, lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi lang pala Jordan ang tumulong sa US at Israel na i-intercept ang mga missiles ng Iran. Saudi Arabia, UAE ay tumulong raw sa Israel. Normal lang na marinig natin na tutulong sa Israel ang United States of America, France at UK dahil magkaalyado ang mga bansang ito. Ngunit paano kung mismong mga Arab countries ang ating marinig na pumapanig sa Israel? Maging ang isa sa mga pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita ng mga Arabo, ang New Arab. Umalingaw-ngaw ang balitang ito. Marami ang hindi makapaniwala. Marahil isa sa inyo na nanonood ng bidyong ito ay hindi naniniwala o hindi kapanipaniwala. Ang balitang ito ay inanunsyo na rin ni Daniel Hagari, spokesperson ng Israel Defense Forces. Hati ang opinyon ng karamihan. May nagsasabing ito ay imposible. May nagsasabi rin na ito ay isang peking balita. Pero merong 3 bagay na ating ikukonsidera kung bakit pumanig ang Saudi Arabia sa US na alyado ng Israel. Unang bagay, ang Saudi Arabia at UAE ay rival ng Iran. Bagamat magkapareha ang relihiyon, ay meron pa rin tinatawag na competition. Pangalawang bagay, ang Estados Unidos ay nagsusupport ng military equipment
sa Saudi Arabia at UAE at napakalaki ng budget na inilalaan ng Estados Unidos sa mga bansang ito. At ang pangatlong bagay, ang Estados Unidos ay may mga malalaking base militar sa mga lugar na ito. Kung ikaw ay tatanungin, mahal kong kaibigan, naniniwala ka ba na ang Saudi Arabia, UAE, Jordan ay papanig sa Israel? Marami kasi ang hindi makapaniwala rito. Maging ang Iran ay nagtataka kung paanong nalaman ng Estados Unidos ang kanilang balak na atakihin ng Israel. Nauna nang naipahayag ng Iran na sila ay nag-anunsyo sa kanilang balak na pag-atake sa Israel at nagbigay pa nga ito ng oras. Ayon mismo sa Iran, nagpaalam ito sa mga allied country ng Israel. Ayon sa report ng The New Arab, ang Saudi Arabia at UAE ay nag-share ng intelligence sa US at sa Israel bago pa man ang ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Ito ang dahilan kung bakit nalaman ng Estados Unidos ng Israel ang balak ng Iran kung saan sila dadaan sa kanilang pag-atake sa Israel. Kaya sa mga 350 missiles na pinakawalan ng Iran papuntang Israel, 99% dito ay na-intercept. Ito ay ayon sa spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Tinawag pa ni Hagari na ang atake ng Iran ay failed attack. Ayon sa report ng The New Arab, sa mga 350 na missiles na pinakawalan ng Iran papuntang Israel, ay halos lahat dito ay na-intercept ng Israel. Ito ay dahil sa tulong ng Saudi Arabia. Meron ding mga balita na nagsasabing hindi raw inamin ng Saudi Arabia na kasama sila sa mga nag-intercept sa mga missiles ng Iran. Subalit, may mga sites din na nagsasabing hindi raw inamin mismo ng Saudi Arabia na kasama nga sila sa mga nag-intercept sa mga missiles ng Iran. Subalit, pinahintulutan naman ng Saudi Arabia at UAE na makapasok ang puwersa ng Amerika sa kanilang mga base militar. Napakalaki rin ng ambag ng operasyon ng USA sa Qatar, sapagat dito ay merong early detection ang US forces sa mga missiles ng Iran papuntang Israel bago pa man ito makalapag sa lupain ng Israel. Dahil dito, halos lahat ay naharang at meron na lang iilan na nakalusot. Ayon nga kay Daniel Hagari, merong minor damage ang natamo ang Israel. Sa kabilang dako naman, nangako ang Israel na sila ay magsasagawa ng paghihiganti sa ginawang pag-atake ng Iran sa kanila. Ito ay ayon mismo sa spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Sumagot naman ang kampo ng USA rito. Ayon sa kanila, hindi raw nila suportado ang balak ng Israel na paghihiganti laban sa Iran.